Bata ni Evyang. Ang mahiwagang guba. Sa isang maliit na nayon, na napapaligiran ng siksik at mahiwagang guba, may isang kwento na sinabi ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang mahiwaga na gubat ay kasing tulad lamang ninyo. Ang batang si Mia at ang kanyang nakababatang kapatid na si Leo ay nakipagsapalaran sa kagubatan. Isang nakakabinging katahimikan na gabi ng taglagas upang magtipon ng mga berry. Binalaan na sila tungkol sa kakaibang reputasyon ng kagubatan ngunit sabik na sabik sila sa pakikipagsapalaran. Nilaktawan nila ang mga likulikong landas, nagtawanan at nag-uusa. Nang magsimulang lumubog ang araw, dimilim ang gubat, at isang malamig na simoy ng hangin ang nakalawit sa mga puno. Biglang naligaw sina Mia at Leo. Ang dating pamilyar na mga landas ay nakabaluktot sa mga hindi pamilyar na ruta. Nagsayaw ang mga anino sa gilid ng kanilang paningin. At tila bumubulong ang gubat ng mga nang palihim sa dilim. Dahil sa takot, mahigpit na hinawakan ni Mia ang kamay ni Leo. Kailangan nating manatiling kalmado at magkadikit. Sabi niya, nanginginig ngunit determinado ang kanyang boses. Naggalagala sila para sa kung ano ang pakiramdam pulad ng mga oras hanggang sa sila nawala sa isang sulok. Sa gitna ay nakatayo ang isang matanda at magaspang na puno na may butas na sanga. Sa loob ng butas, sumilip ang mga nagniningning na mata. Napabuntong hininga si Leo, pero muling pinisil-pisil ni Mia ang kamay niya. Maging matapang tayo at sabay nating lapitan ito. Bulong niya, huminga ng malalim si Mia. Naligaw tayo at kailangan natin ng tulong sa paghahanap ng daan pawi. Muling dumilat ang mga mata. Ang gubat ay nakikinig sa mga taong mabait at magalang. Kung magpapakita ka ng paggalang sa kalikasan at sa isa't isa, gagabayan ka ng kagubatan. Tumango lang si Mia. Ipinapangako namin na magiging mabait at magalang. Mainit na kumikislap ang mga mata, at nagsimulang lumiwanag ang gubat sa paligid nila. Ang mga landas na dati nilang pinaglalaruan ay lumitaw na ngayon ay may markahan, na gumagabay sa kanila pabalik sa kanilang nayon. Nang lumabas sina Mia at Leo mula sa gubat, nagbasalamat sila sa mga puno at nangako na laging pakikitunguhan ng may kabaitan ang guba. Mula noon, hindi na sila muling naligaw ng landas, sapagkat alam nila na ang mahiwagang kagubat ay laging magiging mabait sa mga taong mabait bilang kapali.